Okay, good morning. Just quick update dito sa ating indoor nursery. So, yung dati kong pinaplano na mas mataas na nutrient solution dito sa kaliwa, pinantay ko na lang dito. May mga napanood kasi ako na video na pag-transplant nila nung mga cucumber or kung ano man yung fruiting nila, doon pa lang sila nagtataas ng ppm or yung EC. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Also, update natin. So, yung dito na ano ba yun? Yung red crystal natin dito, nailipat ko na sa taas. So, 4 yun. 6 yun pero namatay yung 2. So, 4 yung nandun na transplant natin sa taas. Makikita nyo yun sa videos natin ng update ng urban garden natin sa rooftop. So, nalipat ko na yon. Ang susunod nating transfer is eto. Nung tinanim natin ng March 16, ililipat natin siya ng March 31. Pero, pwede, kung may space ako doon, kaysa March 31, pwedeng paagahin natin siya ng 3 days. So, mga March 28, mga ganon. Depende. Titingnan ko yung availability ng pagtataniman natin doon. Kasi, ngayon, meron na tayong bell pepper tsaka cucumber. So, ito, yung cucumber, itinanim natin nung 19. Tatlo yan, may 2 nabuhay. Ito naman bell pepper nung 14. So, 5 yan, may 3 nabuhay. So, ayan. Yan yung binabantayan natin ngayon. At meron din pala tayong cherry tomato. Ayun to. Alam ko 5 yan eh. Hindi ko lang. Hindi, 3 yan. Nabuhay lahat. So, medyo maganda yung result. So, yung mga red crystal scamander. Hindi ko pa nadala yung label pero ito yung nandyan. Ito, ano ba to? Basil. Thai basil yan. Nilipat ko na yung iba. Ito kasi yung hindi pa masyadong maganda yung roots. Kaya hindi ko sure kung itutuloy ko pa siyang i-transfer or hindi na. Pero yung mga basil dito, Thai basil, nilipat ko na doon sa taas. So ito, yung bago kong tanim kagabi, hindi ko pa nalalagyan ng label. Pero Olmeti to. Olmeti, katulad nito. So 6 ulit sila. Napansin ko naman lahat ay nag-crack na. Yan, nag-crack na. So inantay na lang natin siyang tumubo. Siguro mamayang gabi, mag-sprout na yan. Pero nag-crack na sila, so mag-start na yan. Ito naman, dito, pwedeng mag-focus ako dito ng germination ng cherry tomato, bell pepper, tsaka cucumber. So ngayon, testing pa lang to. Kasi from buto, usually nilalagay natin siya dito sa mga ganitong container. Yung enclosed. Tapos in-spray lang natin. Sa tissue paper natin sila pinapa-germinate. So after nila mag-sprout, siguro mga 2-3 days after nila mag-sprout, nililipat na natin sila sa foam. Pero itong experiment na to, diretso na siya sa foam. So, direct seeding, walang incubation na ganito na nasa dark room sila. Diretso na sila dyan. Tapos na may light na rin. Siyempre, katulad nito, kung may light to, sabay na sila. So, tinitingnan ko kung magiging mag-ayos pa rin naman ba ang germination kung ganyan ang setup. Kung hindi, ibabalik natin sila dito kung paano natin napatubo yung ibang buto natin. So, ayun. So, yun yung ginagawa natin ngayon. And, ayan. So, naubos ko na rin pala yung mga ganitong klaseng foam ko. Or, although reuse na tong mostly. Naubos ko na. So, ang gumagawa ako ng mga ganitong foam ulit. Tapos, yung previous foam ko, ganito lang yung butas. Based sa experience ko, nung junk coat nilagay itong mga pellets, nahirapan mag-sprout. So, dapat, nilakihan ko na lang yung butas. So, yun yung ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng ganito na mas malaki yung butas. Mas makakatipid kasi ako nito at saka nakabili na kasi ako ng foam. Pero pag naubos ko yun, baka bumili na lang ako ng tiga ganito para mas uniform yung itsura at saka laki. Tsaka hindi na ako mahihirapan magputol-putol. Pero sa ngayon, ni-utilize na muna natin kung ano yung mga nabili natin. Nare-reuse natin yung pwede nating magamit hanggang maubos natin sila. At yung mga cuttings naman na napa-growth natin dito, especially yung mga sweet basil tsaka Thai basil,
goods naman sila, tapos yung lemon basil dito, goods din naman yung paglaki doon. Walang namatay, naging stable sila. Ang problema ko na lang, pag may mga nakakapasok na ibon, ay medyo dinadamage nila yung mga tanim natin. Ayun, hindi naman natin sila masisi kasi hindi naman talaga siya fully closed. So, hindi ko pa siya fully closed pero dapat yun siguro yung tinatrabaho ko ngayon. Pero anyway, ito yung update natin dito sa ating indoor nursery. So, ito Olmeti. Yan. So, 27 ngayon. So, ito ay mga 6 days old. Yan. Olmeti natin dito. Ito, mga 10 days old. So, usually pag 10 days, nasa 3 true leaf na sila. Pero may mga part na, ayun, 4 na yung true leaf nun. Yung sa dulo, namatay yun. Hindi ko sure kasi, yung pellet niya, nahulog sa gilid. Tapos, nung tinry ko siyang i-recover sa gitna, ay ibalik sa gitna, hindi na siya naka-recover, tas namatay na siya. Ayan. So, ito, going 4 leaf na to, yun, may maliit doon sa kabila. Ayan. Going 4 true leaf. Ito naman, yung cucumber natin, to, may true leaf na siya. So, hindi ko sure kung after 1 week, pwede ko na siyang transfer. Pero pag maayos-ayos yung true leaf niya, medyo malaki-laki na, ilipat na natin sila. So, yun din kasi yung inaasikaso ko ngayon. Wala pa akong paglilipatan sa mga cucumber natin, pero dapat yun yung dapat inaasikaso ko. So, don't worry, inaayos naman natin yun. So, sa ngayon, gumagawa lang ako ng mga foam muna, kasi paubos na rin yung stock ko. At ito, maliliit yung size. Yan, maliliit yung size. So, gumagawa tayo na mas malalaki yung size. Para mas makover nila to, at napapansin ko rin kasi naiitlugan pa rin siya ng lamok. So, syempre, iniiwasan din natin yun na magka-spread ng lamok dito. Pero, ayun. So, if nababothered naman kayo sa mga tawag dito, lumot-lumot, talagang nagkakaganyan siya eh. Kasi exposed siya sa araw, ay sa liwanag, tapos moist siya, talagang nagkakaroon ng mold. Pero habang lumalaki siya, makocoveran naman kasi niya ng dahon niya, mamamatay din yung mold. Yun yung idea ko. Yun yung nakikita ko. Sana ganun nga. Pero normal din naman talaga nagkakaroon ng lumot. Ang gagawin lang natin ay dapat makontrol natin yung dami nila. Kaya nga yung mga container na pinagtatransferan natin, nilalagyan natin ng cover para hindi siya ma-expose ng liwanag at hindi mas dumami yung lumot. So, ayun lang naman. Baka hindi ko na ito ituloy. Stop na natin sila. Then, ngayon, ito naman, ito yung kahapon. Ayan, kahapon. Hindi ko sure kung ano ba to? Chives. Yan, chives. Ito pala yun sa chives. Yung may mga chives ako dito, hindi na talaga nabuhay. So, ang ginawa ko, gumawa ulit ako ng panibago kahapon. Wait lang. Ayan. Yan. So, kada isang cube, 5 seeds yung nilagay ko dyan. Tapos, sineparate ko na sa kanila sila kasi baka balak kong pa-germinate siya hanggang 2 to 3 weeks. Based doon sa mga napanood ko kasi, within 5 to 7 days, nag-germinate na sila. Which is, may nag-germinate naman dito. Yun nga lang, itinransfer ko sila na masyadong maaga dito sa nutrient solution. So, possible, yun yung nag-trigger sa kanila para hindi na tumuloy. Yun. So, sa ngayon, ito walang mga nutrient solution itong mga nandito. Spray lang yan ng tubig. Yan. Yan. Dapat, hindi ko kita, yan na moist. Dapat moist yung surrounding nila. Parang ito yung dome nila. Yung humidity dome. Usually, yata ang tawag nila dyan. Ito, kaya may cover kasi ito yung mga ginagamit ko dating sa microgreens. Kaya may butas yung ilalim. Yan. Ito naman ay yan, merong sweet basil, lemon yung gitna, tas Thai basil tong pinaka dulo. Yung sweet basil and Thai basil, ito yung mga nabili ko pang buto dati. Pero kung makita nyo, itong lemon basil, ito yung na-harvest natin buto. So, sobrang fresh pa to. Siguro 1 or 2 months old pa lang. Pero yan, kung pansin nyo sa video, germinated na sila. Actually, naiwan ko pa sila na natuyuan ng mga half day. Kaya siguro natagalan sila ng pag-germinate. Pero yung lemon basil talaga,
maayos pa yung buto natin. Kasi galing na sa na-harvest natin yan. So, excited na rin ako na makuha natin yung buto ng Thai basil sa makapag-store na rin tayo ng sarili nating buto. Sweet basil wala pa eh. Pero tingnan natin. So, yun lang naman ang update ko ngayon. And kita-kits na lang tayo sa susunod. Bye-bye!